Alright, so good day to everyone that's watching our show for today. So alam ko excited na tayo mapag-usapan yung topic at hand natin. Pero bago natin gawin yon, pakilala ko muna ang sarili ko. My name is Ed Royle and I'm your host for today's show. Now, na-mention ko, ngayong araw na to, mapag-uusapan natin yung nararanasang problema ng marami sa ating mga senior citizens. At kung naging tagapag-alaga ka ng senior citizen, whether be lolo mo yon, lola, magulang, or kamag-anak mo, sigurado akong familiar ka dito sa pag-uusapan natin. And of course, we're talking about incontinence. O sa Tagalog, ito yung hirap sa pagpigil, sa pagwiwi o sa pagdumi. And today, of course, we invited an expert in the field na doctor para pag-usapan natin itong topic na. So today, we have Dr. Mark Abat. Magandang araw sa inyo. Kamusta kayo ngayong araw na to? Okay, Edroy, magandang araw at salamat sa pag-imbita dito sa programang ito at magandang araw sa ating mga tagapakinig or sumusubaybay dito sa programang ito. Nako, Doc, alam kong mahalaga itong topic na to sa mga nanonood sa atin ngayon kasi syempre, di ba, pagdating sa incontinence o yung sa mga senior citizen natin, yung hirap sa pagpigil na pagdumi at saka pag-ihi, naranasan na nila to at saka marami silang siguro katanungan sa kanilang isip at sure kung makakupulot sila ng panibagong knowledge sa inyo, Doc. Pero ito, no, Doc, di ba kasi sa Pilipinas, ang karaniwang nangyayari, ang nag-aalaga sa ating mga senior citizen ay mga kamag-anak, whether yung anak, apo, o mga tito, tita, yun ang nag-aalaga sa ating mga senior citizens. Hindi katulad no sa States, di ba, meron silang tinatawag natin home for the aged. So with that, mabigat yung responsibilidad para sa mga tagapag-alaga. At minsan, nangangailangan nilang tumigil sa trabaho nila. Minsan pa nga, bumabalik sa tirahan or nag-move in pabalik kasama ang senior citizen or yung senior citizen yung lumilipat sa kanila. At sila rin yung tumutulong sa mga senior citizens natin. So, kasama dyan, yung syempre pagpapalit ng mga diapers. Kasi minsan bedridden yung mga senior citizens natin na may kondisyon na incontinent. Now, Doc, ito, no, para sa mga caregivers natin na ikinig ngayon, bakit nga ba nagkakaroon ng incontinence? Ano ba yung incontinent? Ano ba yung sanhi nito? Or ano ba ito sa isang tao? Okay. So, katulad ng sinabi mo kanina, no, pag sinasabi natin na may incontinence ang isang nakatatanda o nakakaedad, nahihirapan silang kontrolin yung paglabas or pigilan yung paglabas ng ihi at dumi nila. Okay? And nangyayari ito sa mga oras na hindi kumbiniyente or hindi masasabi natin katanggap-tanggap. So, maraming pwedeng sanhi yan. Okay? Of course, makikita natin na maraming mekanismo para mapigilan yung hindi tamang paglabas ng ihi at dumi sa hindi tamang oras. So, meron tayong mga valvula na kumokontrol sa paglabas ng ihi at dumi. Okay? Pero, of course, yung pagkontrol ng mga valvula na to, apektado din ng maraming issue. Siyempre, nakokontrol to ng utak natin, voluntarily, meaning iniisip natin na ay, nadudumi ako, naiihi ako, kailangan kong pigilan yung paglabas ng ano. So, merong component yun na volitional or conscious na pag-control. Okay? Meron din yung component na unconscious control, pero limitado yung control na to. Okay? And then, marami ring mga issue na nakaka-apekto dun sa abilidad na kontrolin yung paglabas ng ihi at dumi, katulad ng presyon ng loob ng abdomen or tiyan natin. Yun nga, yung abilidad na isipin na hindi ko dapat hayaang lumabas yung ihi at dumi. Meron ba tayong mga sakit na nakaka-apekto sa mga aspetong to ng pagkontrol ng pag-ihi at pagdumi? Meron ding mga issue katulad ng infection sa ihi na nakaka-apekto sa urge or desire na umihi. Meron ding mga issue katulad ng lalo na sa kababaihan, yung halimbawa nagkaanak sila ng marami, naaapektuhan yung lakas or abilidad ng mga muscles dun sa pelvic area nila para makontrol yung paglabas ng ihi. So maraming aspeto to. So yung mga nerves, yung muscles sa pag-ihi, yung pag-iisip natin, yun, lahat yun nag-i-interact para makontrol mo yung pag-ihi yun. At any problem at dun sa mga components na yon, magkakaproblema ka talaga sa pagkontrol ng pag-ihi at pagdumi. So marami palang sanhi, no, Doc, yung sa mga nakwento mo. Hindi lang iisang, kasi iba iniisip dahil sa edad lang pero marami palang nakakontribute din ng mga bagay-bagay para magka-incontinence tayo. So ito, Doc, curious yun yung kailangan natin actually iwasang isipin, na ang mga bagay na katulad ng incontinence is dahil sa tumatanda ka na. Hindi yun actually ang tamang kailangang isipin. Ang kailangan nating isipin, may mga problema na lumalabas lang talaga pag nagkakaedad na nagko-contribute sa kawalan ng control sa pag-ihi at pagdumi. Pero actually, yung mga problema na to pwede din mangyayari sa mga bata. Kung tama yung intindi ko, Doc,
Baga ang incontinence is resulta siya ng ibang kondisyon na nagkaipon-ipon o nagka-kombinasyon kaya nagkakaroon ng incontinence ang isang tao. Tama. Tapos would you say ba, Doc, na kasi na-mention nyo kanina, ito na-curious ako sa sinabi nyo, nga ang mga kababaihan, pag sila ay nanganak, mas prone sila magkaroon ng incontinence. So mas malaki ba ang tsansa na ang mga babae magkaroon ng incontinence compared sa lalaki? O pantay lang ito, depende talaga sa kondisyon na meron sila? So magkaiba yung mga reasons minsan sa lalaki at sa babae. Pero kasi ang mga babae, for example, lalo na yung nagkaroon na ng maraming anak, okay? Isipin natin ng mga 1950s, 1960s na, or yung mga earlier na mga henerasyon ng natatanda, uso talaga sa kanila yung medyo maraming anak eh. Eh syempre, pag nagkakaroon ka ng ganun karaming anak, di ba? Nababanat at napupuwersa yung mga muscle sa pelvic floor. Sa lumaon, pag lumaon, syempre hindi na nagiging maganda yung condition ng mga muscles na to. Nababanat masyado, nagkakaroon ng numinipis, humihina yung abilidad na mag-contract or tumigas, di ba? So nagkakaproblema talaga eventually pag ganun karami yung nagiging anak mo, nagkaka-problem ka ngayon na gamitin yung mga muscles na to later in life para kontrolin yung pag-ihi at pagdumi. Ang ganda ng sinabi niyo na explanation, Dr. Baga para sa mga t-shirt natin, pag sobrang nababanat siya, pag lumuwag na, parang hindi na nababalik sa dating hulma. Hindi na maganda ang bagsak sa katawan, di ba? Ganun din yung mga muscles. Ganun pala yun. Pero sa mga explanation mo rin, Doc, ang nahalata ko rin na ang incontinence, hindi pala siya nakakahiya. Ano siya, ang tawag mo dito, mas common siya na nangyayari rin sa ating mga senior citizen. Tama ba yun? Madalas siyang nangyayari talaga pag nagkakaedad na. Kasi nga, pag nagkakaedad ka, doon na nagkakakanda-patong-patong yung mga iba-ibang problema or doon lumalabas yung mga iba-ibang problema na pwede maging sanhi ng incontinent. Ayun. And dapat hindi siya ikahiya. Dapat siyang i-manage or asikasuhin ng maayos para maging maayos na pamumuhay at hindi malimitahan sa bahay lang yung isang nagkakaedad. Ayun. Ang ganda ng sinabi mo, Doktor, na hindi natin dapat ikahiya pag-usapan ang incontinence. Kasi syempre, ang naisip ko lang sa sinabi mo rin, maganda yung may community ka at may natatanungan ka para makaisip ka rin kung paano i-treat or paano i-approach ang isang taong may incontinence pag ikaw yung nag-aalaga. Lalo na, I'm sure, sa mga caregivers na nanonood sa atin ngayon. Pero, Doc, mabalik ako sa iyo, no? Since napag-usapan natin na ang incontinence is again resulta ng possible na iba't ibang mga kondisyon. Ano ba yung mga bagay na pwede nating gawin na possibly makapag-prevent ng incontinence? At saka kung may incontinence naman ng isang tao, ano naman yung mga bagay na pwede nating gawin para mas maging komportable yung ating, let's call them patient or yung taong may incontinence. No? So basically, ang pinaka-simpleng sagot dyan para maiwasan ng incontinence is, unang-una sa lahat, gusto mong gawin lahat ng bagay na or lahat ng pag-iingat para maiwasan mo yung mga sakit na pwedeng maging sanhi ng incontinence. Like for example, stroke. Diba? Kung nagkaka-stroke ka, nanghihina kalahati ng katawan mo, iba-ibang parte ng katawan mo, diba? Nadadamay doon pati control ng pag-ihi. So, gusto mong mangyari is kontrolin yung mga risk factors para hindi ka magka-stroke. So, yun yung isa doon. Okay, so control ng cholesterol, diet, pag-inom ng tamang gamot para makontrol yung mga sakit mo katulad ng high blood. Katulad naman ng ibang condition like yung halimbawa, nababalian nung bone sa likod kaya napaparalyze. Okay, nangyayari yan madalas sa mga may edad din. So gusto mong mangyari is palakasin yung mga buto mo para hindi ka madaling mabalian agad at iiwasan mong matumba para hindi ka magkaroon ng neurological problem na pwedeng mag-cause ng incontinence. Tapos of course, may mga ibang bagay talaga na mahirap iwasan dahil kusa lang lumalabas yung sakit. Like for example, dementia. Medyo mahirap talagang iwasan yan. Habang nagkakaedad ka, tumataas ang risk mo na magkaroon ng dementia. Of course, meron ka pwedeng kontrolin ng mga sakit para mabawasan ng konti yung risk mo na magkaroon ng dementia like high blood, cholesterol, diabetes, stroke, yan. Babalik tayo dun sa pinag-usapan natin kanina sa mga kababaihan, di ba? Lalo na yung anak na sila ng marami. Siyempre, well, sasabihin na natin, unang-una kung kaya mag-family planning para hindi ganun karami yung anak na mabubuo nila, that's one, okay? Pero syempre, hindi natin talaga mapipigilan yung para sa ibang pamilya na gusto nila malaki yung pamilya nila eh. So, meron tayong tinatawag na mga ehersisyo na pwedeng palakasin yung mga muscles dun sa pelvic floor. So, example nun, yung mga Kegel exercises. So, basically, kinokontrol ng isip mo na i-exercise yung mga muscles na yun na responsable para pigilan ang
pag-ihi at pagdumi. And usually, ginagawa yan on a regular basis sa maghapon. Okay? Madali lang siyang gawin. Hindi mo kailangan ng specific na equipment, hindi mo kailangan ng palagi ang konsultasyon sa mga doktor para gawin yan. Kaya mong gawin yan mag-isa. So, basically, ang gagawin mo lang is iisipin mo na kailangan mong i-contract or patigasin yung mga muscles na yon na kumokontrol sa labasan ng ihi at dumi. And i-hold mo siya for about 10 seconds and then uulitin mo siya 10 times. So, 10 seconds times 10 repetitions ng contractions ng mga muscles na yon. And convenient siyang gawin. Pwede mo siyang gawin ng ilang beses sa maghapon. Wala namang limit yun kung gaano kadalas mo gagawin siya sa maghapon. Pero of course, yun nga, para sa mga pasyente, nakikita mo kasi ang epekto nun roughly pag sinanay mo ang sarili mo. May problema ka po, halimbawa, tapos sinanay mo ang sarili mo, usually masisimulan mo makita ang epekto nun mga at least 1 to 2 months eh. So, kailangan mong gawin din on a regular basis at consistently gagawin mo. Kumbaga, gagawin mo ng madalas. Huwag ka kagad susuko kasi may mga araw talaga na sasabihin mo parang hindi tumatalab yung Kegels exercises mo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kailangan mo kasing gawin. Para kang nag-e-exercise ng ibang muscles mo. Hindi siya tumatalab ng instant. Kailangan mo siyang gawin ng regular at matagal para makita mo yung epekto. Ayun, Doc. Sa sinabi mo nga yung sa huli, yun yung agad pumasok sa isip ko nung sinishare mo tungkol doon sa Kegel exercise. Parang ibang muscle sa katawan natin. Na baga, dun, di ba, kung tayo ay nagda-diet, nag-exercise, hindi naman isang gym mo lang, kinabukasan, payat ka na, di ba? So, ayun, no? So, yun yung naisip ko, exercise na talaga para ma-strengthen siya. At it's good to know din, Doc, na, alam mo yun, yung may mga paraan din pala na para mag-prepare tayo to lessen the possibility of incontinence in the future. At biglang nung sinasabi mo na yung pagdating sa diabetes, UTI, yung mga ibang mga sakit, pwede na ma-manage yung bata ka pa eh. Kasi, di ba, para, ika nga, nung madalas sinasabi ng mga doktor na sinasabi sa akin, prevention is always better than cure. So, yun yung naisip ko bigla ngayon na sa aking edad, di ko na sabihin ko ano edad ko, no? Pero kailangan ko na maging mindful na sa kinakain ko, sa lifestyle ko, sa exercise ko, para ma-prevent din in the future yung mga possible na pwede mangyari sa aking katawan, katulad ng incontinence. Pero, pagdating naman sa, for example lang, Doc, may incontinence na tayo, yung ating inaalagaan. Ano ba yung pinakamagandang gawin? Dapat ba pumili tayo ng magandang mga materials, katulad ng mga diapers na gagamitin nila? Ano ba yung mga kailangan hanapin natin? Kunyari, may incontinence na. Pagdating sa diaper, ano yung kailangan din hanapin para sa magandang diaper gamitin ng mga may incontinence? Naturally naman, kailangan nating i-recognize na may mga condition talaga na hindi mo na mapipigilan or hindi mo na ma-reverse yung incontinence nila. Kailangan mong tanggapin na magkakaroon talaga ng incontinence tong may edad na to and kailangan mo lang siyang i-manage accordingly. Of course, ang mga pwede mong gawin dyan is, isa sa pinakasimple is of course timed urination, hindi kung dadalhin mo siya sa banyo on a regular basis. Pero iba, katulad ng iniisip natin, ang hirap gawin nun, lalo-lalo na kung wala namang regular na tututok sa may edad para dalhin siya sa banyo, let's say every 3 hours para lang umihi. Minsan hindi conveniente yun para sa mga kamag-anak kasi kailangan nila magtrabaho. Okay? So the next best thing and probably yung pinaka-practical na gawin is talagang magsusuot sila ng diaper. Diba? Parang baby na kailangan ng diaper para saluhin yung ihi at dumi. Ganon din ang mga nakakaedad na nagkakaroon ng problema sa incontinence. Kailangan din nilang magsuot ng diaper para magagawa nila yung gusto nila kahit lumabas sila sa bahay at hindi kumbinyente pumunta sa banyo. Ang magagawa nila yun dahil alam nila natin na may sasalo dun sa ihi at dumi nila. Ano nga bang diaper yung gusto nating mangyari? Unang-una, syempre, madaling gamitin. Alam mo kung ano yung harap, ano yung likod, di ba? Oh, yan. Madaling isuot sa may edad, di ba? Hindi ka nalilito kung tama ba yung pagkakalagay mo o hindi. Secure. Gusto natin, alam natin, dapat secure yung diaper, yung tipong pag gumalaw ang isang nagkakaedad, hindi ito basta malalaglag or hindi ito basta madi-displace na lang sa kama. Okay? And of course, gusto natin mamamanage ng diaper up to some extent yung odor na lalabas dun sa ihi or dumi. Hindi yung isang ihi pa lang, tipong sobrang nangangamoy na yung diaper. Siyempre, hindi pa rin conveniente yun sa may edad. Okay? Tapos gusto natin, may reasonable capacity yung diaper. Siyempre, ang
ang isang may edad, normal adult pa rin yan, hindi konti yung lalabas na ihi sa kanya. Pag umiihi siya, marami yan. So, gusto natin mamamanage yung diaper yung amount na lalabas. Then, of course, pag napupuno na yung diaper, gusto din natin yung diaper hindi magkakos ng irritation sa may edad. Kasi, yun din ang isang problema na pwedeng mangyari with some diapers, dahil hindi maganda yung materyales at nabasa ng ihi, hindi kagad ina-absorb yung ihi na lumalabas, nai-irritate tuloy yung may edad. So, gusto natin na a-absorb kagad yung ihi and yung material itself na ginagamit sa diaper, hindi magkakos or magiging sanhi ng irritation or diaper rash. Ang ganda lahat ng tips nyo, Doc, no, para maging mas kumbinyente din sa mga taong nag-aalaga ng ating mga mahal sa buhay or doon sa mga senior citizens natin na may incontinence. Gustong-gusto ko yung sinabi nyo na dapat maganda talaga yung diaper kasi challenging yung time na dadalhin natin sa CR para magdumi o mag-ihi ang isang taong may incontinence. Lalo na, kasi na-mention nyo kanina, possible causes niya, pwedeng pag nagka-stroke or ibang kondisyon, baka hindi mobile yung ating inaalagaan. So, mas mahirap yun na itatime mo na para pumunta ng CR. Nagkukwento rin kayo dun sa pagdating sa pag-alaga din ng mga tao may incontinence. Ang na-realize ko na ito ay talagang matrabaho. Tsaka act of love to or talagang ang dami mong oras at saka effort na ibubuhos para alagaan ang ating mahal sa buhay na may income. At may posibilidad syempre na ma-burnout sila at mapagod. Syempre, sabi nyo nga, oras, effort yung binubuhos nila sa pag-alaga. Ano ba ang mabibigay yung tips sa mga family caregivers natin para mabawasan ng yung burden nila or para mas ma-encourage sila to? Totoo yung caregiver burden and caregiver burnout. So, lalong-lalo na kung iisang tao lang ang nakatutok sa isang nakatatanda na siya lang yung nag-aalaga. Sa paglaon talagang mapapagod ka kasi tao ka lang din naman diba? Kaya nga very important na meron kang kaagapay palagi sa pag-aalaga ng isang may edad. At meron kang pagkakataon to have some respite. Meaning, magkakaroon ka ng break dun sa mga activities na ginagawa mo sa pag-aalaga. Merong hahalili sa'yo dun sa pag-aalaga ng may edad at para ikaw rin makakapagpahinga ka rin at maaasikaso mo rin ang sarili mo. Kaya nga very important kung halimbawa marami rin lang din naman kayo magkakapatid, di ba? Oo. Dapat magkahalin-hinan kayo dun sa effort na yun sa pag-aalaga ng may edad. Then of course, dun din pumapasok syempre yung convenience of using yung mga devices or consumables na to na katulad ng adult diapers kasi, di ba, tool yan para maging mas madadali ang pag-aalaga, mas maayos ang pag-aalaga mo sa may edad. Napaganda sinabi niyo, Doc, na sa pag-alaga ng ating mga may incontinence na senior citizen, it's a family group effort sa pag-alaga. Kasi pag isa lang, agree ako, pag isang tao lang kasi magkakarga ng burden na yun at napakaraming oras at saka effort, mababurnout yung tao. Tsaka, ang isang naisip ko rin, Doc, maganda yung may community rin na napag-uusapan natin kung paano ba mag-handle o paano mag-alaga ng taong may incontinence. Yung kanina pinag-uusapan natin, Doc, yung mabilis isuot, absorbing, antibacterial, siguradong hindi magkakarash. Yung lahat sinabi nyo, naisip ko talaga, si Kares talaga yung meron lahat na nag-check sa lahat ng mga punto na yun. So, again, napakalaking bagay na nandiyan yung matutulong ng adult diapers. Kasama, siyempre, ang Kares dyan, o ang Kares, na mapagkakatiwalaan natin at mapagkakatiwalaan ng ating mga family caregivers. Ayun, hindi lang ginhawa sa pasyente yan ang madadala ng Kares ng mga adult diapers natin, kundi dun sa mga caregivers din natin. Ayun, So, Doc, ano uli ang masasabi niyo sa lahat ng tagapag-alagang nakikinig sa atin ngayon? Any final words of advice sa mga caregivers natin? Alam natin na may challenging talaga mag-alaga ng mga nakatatanda natin, di ba? Minsan talagang masasaid or masusubok ang pasensya niyo sa mga ganitong pagkakataon. Pero, huwag tayong mag-atubili na mag-reach out sa mga taong masanay na. Of course, marami rin po tayong available na resources na magagamit para ma-manage yung mga problema na lumalabas sa may edad, lalo na yung incontinence nila. Okay? Including mga reliable, effective na diapers para magagamit natin to manage the incontinence, tapos at the same time para magkaroon ng semblance of normality yung buhay ng may edad na to, lalo na yung mga nakakapaglakad pa para makapamuhay sila ng merong improved quality of life. Ganda ng sinabi niyo, Doc Ulen,
Lalo na doon sa parte na madami na tayong resources, whether it be na may community tayo pwedeng pagtanungan o sa online na pwede tayo magbasa. Pero ang gusto ko sabihin lang din sa mga ating nanonood ngayon, mas maganda sumali tayo sa community at saka magtanong tayo sa mga eksperto. Diba? Katulad ni Doc, no? Para sigurado din tayo sa sagot natin. At ito lang gusto kong sabihin, naisip ko bigla, Doc, no? Na mas okay magtanong kaysa magkamali ka kasi nanguhula ka. Tama. May mga pasyente o may mga kamag-anak na may incontinence, may experience na kayo, ayun, i-share din natin doon sa mga kasamahan natin nanonood ngayon na caregivers na ngayon pa lang na-experience o may mga kamag-anak silang may incontinence sa panibago at hindi nila alam kung ano ang gagawin. So, eto na nga po, no? Dito na nagtatapos ang ating show for today. At syempre, ang show na to today na napapanood natin is brought to you by Hello Doctor and of course Caress Adult Diapers. And so sa Caress Adult Diapers, thank you very much for supporting us sa ating show for today. At ito po mapapromise ko sa inyo, ang Caress po mapagkakatiwalaan nating produkto yan na makakatulong sa inyo. At syempre, ang gusto natin pasalamatan ang nag-share ng kanyang knowledge at expertise ngayong araw na to. So Doc Mark, salamat po for joining us for today dito sa ating show to. Okay, so maraming salamat sa pag-imbita again dito sa programang ito at magandang araw sa inyo. Hopefully, may nakuha kayong mga importanteng bagay dito sa programa. Ayun. No? Naku, Doc, sigurado ako maraming natutunan ang mga viewers natin. Actually, ako rin, dami kong natutunan, dami kong naisip. So, Doc, again, salamat sa pag-share ng iyong knowledge. And again, this webinar or show is brought to you by Hello Doctor and Caress Adult Diapers. Of course, for Caress Adult Diapers, it's our trusted brand of adult diapers that features absorbency, may antibacterial feature, anti-odor, and of course, very important, comfortable ang ating Caress Adult Diapers. Piliin ang ginhawang maaasahan with Caress Adult Diapers. So again, my name is Ed Roy Lim. Thank you everyone for watching today.